Kumusta? Ako ay natutuwa at naparito ka. Welcome to Maestra Mo YouTube channel. Manood, makinig, at matuto. Ang asignatura natin ngayon ay Mathematics para sa ikalawang baitang. Tayo na ay nasa Quarter 4, Week 6. Kasanayan. Measures objects using appropriate measuring tools in milliliter or liter. Tayo muna at magbalik tanaw sa ating nakaraang aralin. Pag-aralang mabuti ang mga larawan. Ano sa palagay mo ang angkop na sukat na gagamitin sa bawat isa? Isulat sa guhit kung kilogram o gram. Halina't magpatuloy sa ating panibagong aralin. Lesson 2. Measuring objects using appropriate measuring tools in milliliter or liter. Tingnan ang mga nasa larawan. Ano ang iyong nakikita? Subukang gawin. Magsalin ng tubig sa isang pitsel. Punuin ito. Ngayon ay kumuha ka ng isang maliit na baso at maglagay ng tubig dito mula sa pitsel. Ano ang iyong napansin? Tama. Marami pang natirang tubig sa pitsel. At dahil marami pa ang tubig na natira sa pitsel, ito ay nangangahulugang mas marami ang kapasidad ng tubig ang mailalagay sa pitsel at kaunti lang sa baso. Capacity o kapasidad ang tawag sa dami ng likido o liquid na maaaring maging laman ng isang lalagyan. Narito ang mga panukat sa capacity ng likido o liquid. Gumagamit tayo ng mililitro o milliliter at litro o liter. Kailan natin ginagamit ang mililitro
o milliliter. Ginagamit ang unit na mililitro o ml kapag ang susukatin na likido ay kaunti lamang. Narito ang mga halimbawa ng lalagyanan na maaaring gamitan ng unit na panukat na mililitro o milliliter. Mga maliliit na mga lagayan ng gamot, bote, karton ng gatas, baso, at marami pang iba. Kailan naman natin ginagamit ang litro o liter? Ginagamit ang unit na litro o liter kapag ang susukatin na likido ay mas marami. Narito naman ang mga lalagyanan na maaari nating gamitan ng litro o liter. Mga malalaking bote, mga lagayan ng tubig, balde, at marami pang iba. Ating basahin ang suliranin. Mahilig uminom ng gatas ang batang si Rara. Kaya naman, tuwing pumupunta ang kanyang nanay sa grocery, ay binibilhan siya ng 1 litrong gatas. Kung umiinom si Rara sa isang araw ng 2 basong gatas na may 200 ml na sukat, ilang araw kaya niya mauubos ang kaniyang gatas? Sino ang batang mahilig uminom ng gatas? Gaano karami ang biniling gatas ng kanyang nanay? Ilang baso ng gatas ang iniinom ni Rara sa isang araw? Ilang araw niya iinumin ang kanyang gatas para maubos ito? Alamin ang kasagutan. Narito ang paglalarawan. Anong panukat sa capacity ng gatas ang ginamit sa kahon? Magaling! Ito ay litro. Anong panukat sa capacity ng gatas ang ginamit sa baso? Tama! Mililitro. Narito ang paglalarawan. Ito ay 1 liter o litro ng gatas na katumbas ay 1,000 ml. Si Rara ay umiinom ng 2 basong gatas na may 200 ml na sukat kada araw. Ibig sabihin, ito ay may kabuuang 400 ml. Ganoon din sa pangalawang araw. Uminom din siya ng 2 basong gatas na may sukat na 400 ml. Sa pangatlong araw, ilan na lang kaya ang maiinom ni Rara? Tama! 200 ml na lang. Kapag pinagsama lahat ang kanyang nainom, ito ay may kabuuang 1,000 ml o katumbas ng 1 liter. Ngayon, ay balikan natin ang tanong sa suliranin. Ilang araw niya iinumin ang kanyang gatas para maubos ito? Sa unang araw, si Rara ay uminom ng 400 ml na gatas na may katumbas ng 2 baso.
Ganoon din sa ikalawang araw, siya ay uminom ng 400 ml na may katumbas ng 2 baso. Sa ikatlong araw, si Rara ay uminom ng gatas na may sukat na 200 ml na may katumbas ng 1 baso, na mayroong kabuuan na 1,000 milliliter o may katumbas na 1 liter. Kaya, mauubos ni Rara ang kanyang gatas sa loob ng 2.5 araw. Sagutan ang mga katanungan. Alin ang mas marami? 1 litrong gatas o 1 basong gatas? Tama. Ang mas marami ay 1 litrong gatas. Ilang baso ng 200 ml na gatas ang nalagyan ng 1 litrong gatas? Mahusay. 5 baso ang nalagyan ng 200 ml. Ano ang ginagamit na panukat sa capacity ng likido na mas kakaunti? Mahusay. Milliliter o ml ang ginagamit na panukat sa mas kakaunting capacity ng likido. Ano naman ang ginagamit na panukat sa capacity ng likido ng mas marami? Magaling! Ang liter o L ang ginagamit na panukat sa mas maraming capacity ng likido. Mas lalo mo pang pag-usayan ang kaalaman sa pamamagitan ng pagsagot ng mga gawaing inihanda para sa iyo. Dilugan ang tamang pangsukat sa capacity ng mga bagay. Narito ang mga mahahalagang dapat nating tandaan. Sa pagsukat ng capacity ng likido, gumagamit tayo ng unit of measures na milliliters o ml sa maliliit o kakaunti at liters o L sa malaki o marami. Ang 1 liter ay equivalent o katumbas ng 1,000 milliliters. Sagutan ang pangwakas na pagsusulit. Piliin ang angkop na unit of capacity sa pagsukat ng mga bagay. Isulat ang ml kung milliliters at L kung liters.
Sagutan ang pagninilay. Gumuhit at maglista ng tig-3 bagay na mayroon kayo sa inyong bahay na nasusukat ng milliliters at liters. Binabati kita sa mga ipinamalas mong husay at galing. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at i-share ang iyong mga natutuhan. Hanggang sa muli!